Ito po, no? Napaka-importante. Alam niyo po bang yung change na gusto nyong makita sa mga bata starts with you? With conviction po yun na pagkasabi ko. Kasi, usually, sa clinic, obese ka na raw. Bawal na ang pagkain mo ng chocolates. Bawal na ang pagkain mo ng chichirya sa bahay. Pero, hindi niyo naman po ginagawa. Meron pa rin pong parents na bili ng chocolate, ng mga chichirya, ng mga pagkaing tempting. Paano makakapagpigil kumain ng isang bata kung tayo naman na tao niya sa paligid, bili ng pagkain? Aber, yung situation. Tigilan mo na nga yung kaka-cellphone. Tapos, ang tatay, nag-YouTube habang pinapacheck up ang bata. Ang nanay, sa bahay, puro cellphone. Tapos pipigilan nyo ang mga bata na mag-cellphone? Magbasa ka nga ng libro. Nasan po yung libro? Walang ni isang storybook sa bahay at walang ibang nakikipaglaro sa bahay. Isa pa, paano titigil sa kaka-cellphone ang isang bata? Halimbawang inofferan mo siya, maliit pa lang siya, 2 years old pa lang siya o 1 year old pa lang, habang naglalaba ka, habang naglilinis ka o habang nagsa-cellphone ka, inoffer mo ang gadget. Tapos irereklamo sa clinic, ay, yung batang yan po. Paano ba mapipigilan yan, doktora? Paano ba natin iibahin yan? Mula umaga hanggang gabi, gusto puro gadgets na lang. Puro nanonood ng YouTube. Ang tinatanong ko po, sino po ba ang nag-offer in the first place ng mga gadgets na yan? Kasi po ang utak natin, nasasanay po yan doon sa mga ino-offer po sa atin. Kung hindi po yan pinapractice at hindi po yan na-practice na gumamit ng gadgets at manood lang ng kung ano-ano sa YouTube, hindi po yan mangyayari. Bawal ka na ng matamis. Narinig mo si Doc, ha? Kamain ka ng gulay at prutas. Pero wala namang binibiling healthy snacks. Lahat may sugar. Lahat may matatamis. Mga refined sugar. Pwedeng gold. Key. Okay. Cookies. Mga biscuits. Alangan naman, hangin ang kainin ng bata sa merienda. Siyempre, kung ano lang ang pinifeed mo, kung ano lang ang pinabaon mo, alam nyo po, nagsisimula kasi yan sa mga ino-offer natin before pa nila matutunan na, masarap pala ito. Kaya usually sa mga bata, batang-bata pa talaga, hindi natin ino-offer ang maaalat, yung junk foods, at matatamis. Bakit po? Kasi ang taste buds nila, kapag natikman na po nila na, masarap ito yun na po ang hahanap-hanapin nila lagi. Si Doc na mismo ang nagsabi, kailangan mong matulog ng maaga. Tama na muna yung pagsi-cellphone mo yan, agahan mong matulog. Yun ang sabi ni Doc, ha? Kasi doktora, yung batang yan hindi ko mapigil pag minsan 2:00 natutulog. Pero ang mami po, nanonood ng Korean novela hanggang madaling araw. Remember po, sa pagtulog, kailangan pong i-condition yon. Kailangan regular na matutunan ng bata ang pagtulog. Isa pong way para makatulog ay iset na po yung environment na conducive po for sleeping. Halimbawa ay patayin ang ilaw at wag nang mag-create ng sound. Wag ding gagamit ng gadgets. Paano naman po yun? Paano nyo ipapractice yun? Kung kayo mismo nasa labas at kung nanonood ng TV o kumakain, 10 o'clock na ng gabi, 11 o'clock na ng gabi, isipin nyo po.
Kailangan mo nang kumain ng gulay ha, para hindi sumakit ang tummy mo. Pero ang nanay, o ang tatay, o mga kasama sa bahay, hindi po kumakain ng gulay. Puro mga fast food ang binibili. Paano po matututunan ng bata ang pagkain ng gulay kung kayo mismo hindi kumakain ng gulay? Ito pa, very common din sa clinic. Kumain ka ng gulay at saka huwag ka nang mapili sa pagkain. Pero, tingnan nyo po, kapag nagluto kayo ng itlog o kapag nagluto kayo ng gulay, inaayawan po ng bata. At hindi nyo na ipipilit na pakainin siya ng itlog. Ipagluluto nyo pa siya ng hotdog o ng chicken nuggets o yung paborito niyang food. Stimulus control. Ang ending, ang bata na naman po ang nasunod. Sinasabi niyo po na kumain ng gulay, pero pag ayaw po, ipagluluto nyo rin po. Pwede nyo ipagluto ng noodles. O, sino ngayon ang may kasalanan? At mga unhealthy foods pa. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay guilty. Kasi, yun naman po talaga yun eh. Isipin nyo pang mabuti ang mga ginagawa ninyo. Remember po, ang bata, kinukuha lang po, no? Role models po tayong mga matatanda. Kinukuha lang po nila sa atin kung ano ang ginagawa nila. Kahit anong tips o reminder o sermon natin sa bata, kung hindi po sumasabay sa pagbabago ang mga magulang, wala rin pong mangyayari. It's not always easy, pero kailangang mauna po tayo para sumunod sa pagbabago ang mga bata. Tandaan niyo yan. Hindi naman ako galit na nagre-remind sa inyo, di ba? Ang bait-bait ko nga.